Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa mga developers o yung mga tao na nasa likod ng Hamster Combat. At maliban po dyan ay atin pong pag-uusapan kung sila nga ba ay mapagkakatiwalaan. Yan, lalong-lalo na at pagkatapos po na maganap ang kanilang pinamigay na mga free airdrops kung saan ay nagresulta po ito sa hindi magandang outcome. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Matayan. Itong sa mga hindi nakakalam ay itong si Hamster Combat ay isa po itong kilala na play to earn game dito sa mundo ng crypto. Ang mga developers nito ay may mga mahalagang papel para sa tagumpay ng larong ito at syempre yung tiwala na rin ng mga players nito. Syempre kung walang nagtitiwalang mga players dito sa mga developers ay syempre walang magkaka-interest sa larong ito. Kaya napakahalaga na rin ang tiwala ng mga players. Kaya ating pong pag-uusapan yung tungkol sa mga developers at kung masasabing ba natin na sila ay mapagkakatiwalaan ngayon or hindi. Ngayon ang Hamster Combat ay binubuo po ito ng isang team na meron po silang malawak na karanasan sa Web3 at gaming industry. Isa sa mga kilalang pangalan sa likod ng project na ito ay si Ginoong Edward Gorinovich. Isa po siyang Russian na IT entrepreneur kung saan ay kilala rin po siya sa bilang bumuo or nag-create sa mga kumpanyang tulad ng Car Price at saka Car Money. Ang kanyang experience sa technology at negosyo, ito po yung nagbigay ng malaking kontribusyon sa pag-create ng Hamster Combat. Ngayon ang background ng mga developers ay mahalaga dahil ito ay nagbibigay ng kredibilidad sa isang project. Yan, kung mapagkakatiwalaan nga ba ito. Kaya ang pagkakaroon ng mga developers na may solid na experience sa industriya ay nagpapakita na alam po nila ang kanilang ginagawa at meron silang kakayahan na magpatakbo at maging matagumpay ang isang project. Sa kaso po ni Hamster Combat, ang pagkakaroon ng isang kilalang entrepreneur tulad ni Ginoong Gorinovich ay isa po itong positibong indikasyon. Ngayon ay paano natin masasabi na mapagkakatiwalaan ang mga developers ni Hamster Combat? Unang-una ay yung kanilang transparency. Ang mapagkakatiwalaang developers ay transparent po sa kanilang mga plano at updates. Ang Hamster Combat team ay regular naman po na nagbibigay ng kanilang updates tungkol sa kanilang roadmap at mga bagong features na kanilang ilalabas. Ang transparency na ito ay nagpapakita na wala silang itinatago at seryoso sila sa kanilang proyekto. Kaya yan yung kanilang mga plano or roadmaps ay makikita po natin yan sa kanilang official na website. Yan at maliban dito ay yung community engagement. Ang aktibong pakikilahok ng mga development sa community ay isa po itong magandang sinyales. Ang Hamster Combat team ay kilala po sa kanilang aktibong pakikilahok or nakikipag-participate po sila sa mga forums at mga social media platforms kung saan sila ay nagbibigay po ng mga updates at sumasagot naman po sila sa mga tanong ng community. Ayan. At maliban sa kanilang community engagement ay yung kanilang track record. Yan, pero medyo bago pa lamang po kasi itong si Hamster Combat. Ngunit ang pagkakaroon po ng magandang track record sa industriya ay isa po itong malaking plus na factor. Si Ginoong Edward Gorinovich bilang isang halimbawa ay meron po siyang matagumpay na mga proyekto sa kanyang pangalan kung saan ay nagpapakita ng kanyang kakayahan sa pagpapatakbo ng mga negosyo at saka proyekto. Ayan. At syempre, nandyan na rin po yung security measures. Ayan. Dapat ay matindi na rin yung security kasi walang silbi rin kung madali po itong i-hack ng mga hackers. Kaya Ayan, meron po silang matinding security measures. Ang
Meron po silang developers ng Hamster Combat ay meron po silang security measures upang protektahan ang kanilang mga users. Ang Hamster Combat ay may mga hakbang upang maiwasan ang mga cheating at iba pang fraudulent activities na nagpapakita ng kanilang commitment sa seguridad ng kanilang platform. Kaya yan na nga, yung kanilang isang system, yung kanilang anti-cheating na sinasabi nila na isang dahilan kung bakit sila nag-ban ng napakaraming mga players. Yan, marami pong nahuli yung kanilang anti-cheating na security system na naging basehan nila sa kanilang pagbaban. At syempre, nandiyan na rin yung kanilang pakikipag-partnership kung saan ay isa po itong indikasyon na ang project ay mapagkakatiwalaan. Ang Hamster Combat ay meron po silang plano na mag-integrate ng mga external payment systems at mag-launch ng mga bagong games kung saan ay nagpapakita ng kanilang kakayahan na makipag-collaborate sa iba pang mga kumpanya. Pero sa ngayon, siguro ngayon ay handa na po silang makipag-partner. Pero nitong hindi pa kasi na ilalabas yung airdrop, yung free airdrop, ay tinanggihan muna nila yung kanilang pakikipag-partnership. Pero mukhang ngayon at tapos na ay mukhang handa na po siguro sila sa kanilang collaboration. Ngayon ay may maski maganda po yung mga positibong aspeto, yung mga binanggit natin dito ay mga positibong aspeto, ay hindi po natin maiiwasan ang hamon ng mga kritiko. Ang Hamster Combat ay nakakaranas po ngayon ng issue tulad ng pagbaba ng halaga ng tokens pagkatapos po ng airdrop, kung saan ay nagdulot po ito ng disillusionment sa ilang mga players. Pero ang ganitong mga issue ay normal lamang po ito sa mga crypto projects. Ngunit ang mahalaga ay ang team ay may plano upang malampasan ang mga ito. Kaya yan, sa madaling salita ay normal lamang po talaga pagkatapos ng launching ng isang token ay normal lamang po na nakakaranas ito ng pagbagsak. Kaya maski i-check po ninyo lahat ng mga maski yung mga luma na naging solid na crypto asset ay ganyan rin. Nung launching ay umangat siya tapos bumagsak din. At ang mahalaga po rito ay yung mga developers ay patuloy po sila sa pagde-develop nito. Yan po yung pinakamahalaga at hindi po nila ito sinusukuan. At tuloy-tuloy lamang yung kanilang developments at maganda yung kanilang developments sa hinaharap. At syempre, sa long term ay posible pong makabangon or magpatuloy or aangat ang presyo ng Hamster Combat token. Ayan. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.